Si Shania, ang natitirang tao, ay sumusubok pa ring protektahan ng princess, huwag kang lumapit. Lalo itong nakakaaliw sa bullheaded demon. Tumawa siya ng malakas, talagang nakakapagpasaya ang mga babaeng human. Nanginginig si Tuubayan sa galit, nasasaksihan ng isa-isang nasusugatan ang mga nagpo-protekta sa kanya. Hindi ako natatakot sa iyo dahil mayroon akong supreme magic artifact na personal na ginawa ng sect master ng Wuji sect. Nagulat muna sila, pagkatapos ay minamaliit siya. Ang limitless sect ay mahina nga. Ginagamit ang ganitong uri ng bagay upang harapin ang aming Tuubara. Baliw ba ang babaeng ito na umaasa lang dito? Kung gayon, gamitin mo ang iyong kutsilyo sa gulay upang hiwain ang aking diamond imperishable body. Talagang hindi ako iiwas. Itinaas ng princess ang kutsilyo sa kanyang kamay, isang gininto ang liwanag ang nanggagaling habang naghahanda siyang patayin ang mga gossiping pests na ito. Puno ng tapang ang mga mata ng princess. Gawin na natin ito. Isang tama, nahati sa dalawa ang ulo ng demon. Ang iba pa ay nagkahiwalay ang katawan sa mga binti. May diamond. Isang matinis na tunog ang umalangaw, na nakagulat maging sa mga bantay na naka-duty. Holy crap! Mula sa loob ng ancient cave, isang galit na boses ang Humangal, paano ito nangyari? Hindi makapaniwala ang First Demon Master na nasira ang kanyang plano. Ang heavenly net na inilatag ko ay nasira nito ubabihin. Ngunit kahit saan pa man nanggaling ang kanyang kapangyarihan, isusukol ko siya. I activate ang secret weapon sa Royal Palace. Dito, ang tatlong tao ay ligtas na pinuprotektahan ng kutsilyo na iyon. Walang sino man ang makapaniwala na makakaligtas sila sa sitwasyong ito salamat sa isang kutsilyo ng gulay. At ang dalawang envoys ay nasa existential crisis. Talaga bang isang kutsilyo lang ng gulay iyon? Hindi na kinaya ng First Demon Master, agad siyang nagpatawag ng Extinction Level Gigantic Corpse. Agad na bumangon mula sa lupa ang tatlong kalbong monsters, kinatakutan ang trio. Ito ang Extinction Level 3 Giant, lubhang nakakatakot. Lubos na kumpiyansa si Tuubayan, haharapin ko silang lahat mag-isa. Winasak niya ang mga monsters. Agad na nawala ang Extinction Level 3 Giant sa isang iglap, naiwan si First Demon Master na tulala. Hindi siya makapaniwala na posible ito. Paano nagkaroon si Tuubayan ng isang divine weapon na makakaya ang Extinction Level Giants? Lalo pang lumakas ang loob ng princess. Sino ang nang-ahas sumulong? Gagamitin ko ang kutsilyo ni Yipiang Chen para tiyaking hindi sila makakabalik. Ang kanyang tapang ay nagpahanga pa kay Mountain Brother. Ang princess ay marunong magpanggap. Minsan nang sinabi ni Miss Ling Russo, 2 beses lang pwedeng gamitin ang kutsilyong ito. Nagbigay ng babala si Tuubayan bago umalis. Ito ay babala sa mga demons at sa inyong mga traidor na humans. Kinatakutan sila. Patawarin niyo kami. Patawarin niyo kami sa aming buhay. Hindi na kami mangangahas ulit. Lubos na natakot si Tuubayan kaya't nawalan siya ng malay, bumubula ang bibig. Nawalan siya ng malay, ikinagalit ng 2 demons sa tabi niya. Napakawalang kwenta ng taong ito. Hindi siya karapat-dapat na isapalaran namin ang aming buhay para ilipat siya at panatilihing buhay. Hindi matanggap ng First Demon Master ang kinalabasan na ito. Ang gambot na inilagay ni Wang Junjo ng halos 1 siglo sa Great Desert ay hindi masisira ng isang kutsilyo ng gulay. Nagsimula siyang magplano ng isa pang paghihiganti. Hindi. Dapat akong personal na bumalik sa Rain Capital sandali at kontrolin ang lahat bago lumitaw si Junyo sa harap ng magnificent Royal Capital of Rain Nation. Hawak ni Yipiang ang papel sa kanyang kamay, nagulat sa imahe dito. Nakilala ko na ang babaeng ito dati. Talaga bang sulit siya sa ganito kalaki? Hindi siya gaanong nag-alala, inihagis ito sa likuran niya. Umalis na sina Lanyo at ang iba pa upang gawin ang kanilang mga gawain, at kailangan ko ring tapusin ang aking trabaho. Ngunit ang Yanyang ay umaabot sa pinakakapanabik na bahagi. Hindi ko pwedeng itigil ngayon. Casual na naglakad si Yipiang sa harap ng 2 soldiers. Ako si Sect Leader Yipiang mula sa Limitless Sect. Nais kong makita ang inyong Emperor Tuubayan.
Nagkatinginan ng dalawang soldiers, pagkatapos ay nagkaintindihan matapos magpasya. Dinala siya ng dalawang soldiers palayo. Sige, kayong lahat, sumunod kayo sa amin sa kulungan ng Nan Kingdom. Nakadikit si Hipyang sa kanyang libro tungkol sa sultry nymph sa buong biyahe. Sa pagkakataong ito, ang kaalamang nakuha ay talagang nakamamangha. Ngunit hindi niya alam, nililinlang siya na makulong. Hoy! Bakit ka huminto? Sigaw ng isa sa mga soldiers. Narito na tayo. Kayong mga labi ng royal family, umayos kayo at magtiis sa kulungan. Nakatayo lang si Hipyang, talunan. Nakakulong na naman siya. Pero, hey, kulungan ay kulungan. Kailangan kong tapusin ang kabanatang ito. Isang malaking, maskuladong tao ang nagbanta sa likuran niya. Hoy, bookworm. Ano man ang dahilan kung bakit ka narito, intindihin mo ang isang bagay, mula ngayon, ako ang langit. Ako ang batas. Ako ang iyong ama sa kulungan na ito. Hindi man lang kumibo si Hipyang. Bahala na, huwag mo lang akong gamblein habang nagbabasa ako. Lahat ay maaaring maghintay hanggang matapos ko ang scene na ito. Nagkomento ang second bureau, kailangan ng mga baguhan ng welcome punch para malaman kung sino ang boss. Ang isang mahina na tulad niya ay malamang namamatay sa isang tama lang. Huminto siya, nag-iisip, ang mga panuntunan ay panuntunan. Eighth bureau, dahan-dahan ka lang sa kanya. Kinukulangan tayo ng mga bookkeepers. Nilingat ni Eighth bureau ang kanyang mga buko. Sige, bookworm, binabalaan kita, huwag kang umiwas sa aking Black Mountain Feast. Hindi ito bumibigo, mabilis lang, kaunting sakit lang, tapos, bam. 3 basag na tadyang at tapos na ang lahat. Bago pa man siya makasuntok, sinipa siya ni Hipyang at tumimbuwang siya sa lupa, sumisigaw, manhid ang binti ko. Nagulat ang lahat, tinamaan si second bureau ng kidlat ng pag-ibig. Ano ang nangyari? Tinapakan lang ng bookworm ang binti ni eighth bureau. Ang mga bookworms ay tuso at matalino. Sige, gusto ko siya. Sumugod ang natitirang mga tao. Laban sa absolute power, walang silbi ang katalinuhan ng isang reader. Ipapakita namin sa iyo na ang mga kamao ang tanging katotohanan sa kulungan na ito. Lahat sila ay sumugod sa kanya, handang saktan siya. Nanatiling matatag si Hipyang at nagbigay ng 3 sipa. Q, Q, Q. Lumipad sila ng 30 talampakan. Ang dalawang lalaki na nakatayo sa tabi nila ay mukhang pupunta sa langit, nakatingin sa 3 bagong butas sa dingding. Casual na lumingon si Hipyang at nagtanong, lalo silang kinatakutan, sino ang boss dito? Gusto kong makipag-usap. Sabay-sabay silang nagturo. Siya, ngumiti si Hipyang. Kaya, ayon sa mga panuntunan sa kulungan, kung talunin ko ang boss, ako ang magiging bagong boss, tama. Ang kasalukuyang maingay na day big boss ay ngumit-ngit, puno ng paghamak ang kanyang mga mata, nagpakawala ng kanyang fierce bear's royal might move. Sumigaw siya, maliit na punk. Isa ka lang martial arts dude sa pinakamahusay. Ako ay isang soldier na nakaligtas sa 100 battles. Kapag lumaban tayo, tiyak na matatalo ka. Naghanap siya kay Hipyang ngunit hindi siya makita. Wala na siya, tumakas siya. Totoo, walang makakaya sa presensya ng isang soldier. Habang nagdiriwang siya, lahat ay nakaturo sa itaas niya, ikinagulo niya. Ha! Ano iyon? Nasa itaas lang niya si Hipyang, binabasa ang kanyang libro at hindi man lang niya napansin. Kailangan niya ng tulong ng lahat para makita siya mula sa itaas. Binasa ni Hipyang at inihayag, simula ngayon, may bagong boss sa kulungan na ito. Tinapak niya ang ulo ng boss sa lupa at umupo sa likuran nito, nagtanong, sumasang-ayon ka ba? Ang boss, sa paghihirap, ay sumang-ayon na may daing. Pero may katapatan, sumasang-ayon ako, kumbinsido ako, hindi ako magiging katapatan ng 10 sa iyo. Mula ngayon, ikaw ang boss ko. Batiin ang bagong boss. Ang mga underlings, nakita ang kanilang boss na ganito, ay ayaw tumanggap. Hindi. Mayroon lang kaming isang boss. Nakita ito, hindi ipinilit ni Hipyang. Mukhang talagang ang nagkakaisa kayo. Sige, walang sino man sa inyo ang gustong sumuko sa mga demons. Kung gayon, sumama kayo sa mga Nether Kingdom soldiers sa kulungan na ito.
Basta't gumawa kayo ng isang bagay para sa akin, ibabalik ko sa inyong lumang boss ang kanyang posisyon at bibigyan pa kayo ng malaking regalo. Magalang na sumagot si Amo, bagong boss, anuman ito, sabihin mo lang. Gagawin ko ang lahat. Si Yipiang, na talagang gustong kumain ng isang tambak ng pakwan, ay tumanggi. Hindi nagmamadali. Mag-usap tayo pagkatapos kong tapusin ang aking pakwan. Sabihin mo muna sa akin, bakit ayaw mong sumuko sa mga demons? Damaloy ang dugo ni Amo sa kanyang ulo, nagngingit-ngit ang kanyang ngipin at ipinaliwanag, lahat ng tatlong Great Holy Knights ay sumuko na. Kami, mga small fries, ay hindi man lang alam kung kanino susuko upang mabuhay. Ngunit habang lumalakas ang mga demons, lalo kaming ayaw maglingkod sa kanila. Ang servant girl na nagmamasahe kay Yipiang ay nagsabi, kahit walang silbi, palaging may mga humans na tatayo upang lumaban sa demon. Ito ay isang signal. Kinagat ng maliit na babae ang kanyang labi at sumagot, palaging nagbibigay ng signal ang sangkatauhan ng pagtutol sa dilim. Anong magagawa ng mga small soldiers na tulad namin? Ipinakita ni Yipiang ang daan sa kanila, kung gayon, isakripisyo ninyo ang inyong sarili upang sabihin sa mga human sa labas ng desyerto na ang lahi ng tao ay hindi kailanman sumuko sa pagtutol. Naramdaman ang pagkadismaya para sa kanila, inihampas niya ang kanyang libro sa mesa at sinabing, madalang makita ang mga prison guards na lumalaban sa mga demons sa mga araw na ito. Mayroon kayong ganoong spirit. Siyempre, hindi ninyo talaga tinatanggap ang pansamantalang boss na tulad ko. Amo, kunin mo ito. Pagkatapos ay inihagis niya ang isang token kay Amo. Pagkatanggap ng token, nawala ang galit ni Amo at lumaki ang mga mata ng lahat. Sumigaw si Ami sa gulat, ang Zenny General's token. Ang token ay buhay, ang tao ay buhay. Ang token ay nawala, ang tao ay patay. Patay na ang tatlong Great Holy Knights. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagtanggal ng mga scum sa army. Pagkatapos sumuko ng tatlong Great Holy Knights sa mga demons, kami, mga soldiers ng Nether Kingdom, ay galit na galit sa kanila. Sa pag-iisip na ganoon, patuloy silang yumuko, walang tigil na nagpapasalamat kay Yipiang. Minsan kaming sumumpa na sinumang makakapag-alis sa kanila para sa Rain Nation, makapaghiganti sa kahihiyan ng Rain Nation's army, ay magiging tapat kami sa kanila habang buhay. Naisip ni Amo na maliit na bagay lang ito ngunit pinalaki nila ito. Yipiang, okay. Sa totoo lang, hindi ko sila pinatay. Ang disipulo ko, si Susha, ang humarap sa kanilang lahat sa panahon ng special training. Naantig si Amo sa nagliliwanag na aura ni Yipiang. Sumumpa siya, nais naming maging tapat sa master at disciple benefactors habang buhay. Ngunit hindi sila pinilit ni Yipiang. Sinabi niya, hindi na kailangang maging formal. Buong gabi akong nagbasa, antok na antok ako. Pagkatapos ay nakahanap siya ng kama at comfortable siyang humiga. Hindi nakalimutan ni Yipiang na paalalahanan sila, matutulog muna ako. Mag-uusap tayo, mamaya. Ayaw gambale ng grupo ang chill na buhay sa kulungan ni Yipiang. Nagtanong si Aong sa kanyang mga kapatid, mukhang pinatay ng disipulo ng benefactor ang tatlong Great Holy Knights, at pagkatapos ay nakulong siya sa kulungan na ito. Sumagot ang isa pang kapatid, naghirap ang benefactor. Wala siyang anumang martial arts energy sa kanya. Malamang na nabaldado siya ng hindi bababa sa 70%. At sinabi ni Aong, anuman ang mangyari, sumusumpa kaming paprotektahan ang benefactor sa kulungan na ito, kahit na mamatay kami. Lao maghanda ka. Alagaan ang mga huling araw ng benefactor dito. Tuparin ang lahat ng kanyang kahilingan. Sumagot si Lao Big Bro, wala akong karanasan, ngunit gagawin ko ang aking makakaya upang tiyakin na magsaya at masisiyahan ang benefactor. Bigla, may ingay na nagmula sa hallway ng kulungan. Lumitaw ang Third Devil Envoy na may malaking monster na nagpapakita ng matatalim nitong ngipin. Sabi ng Third Devil Envoy, Divine Envoy, ang lahat ng human sa kulungan na ito ay iyong pagkain. Hindi na kailangang maging magalang. Nakita ito, lalong binuksan ng Divine Envoy ang bibig nito at sinabing, ang mga humans nga ang pinakamasarap na pagkain.
Ngayon, pagkatapos kong mabusog, ipagkakaloob ko ang power ng devil sa iyo para maging malakas ka tulad ng tatlong Great Knights.